Tayo ng konti, no? Last week po, 2 weeks ago kasi last week nasa patay kami, namatay yung suhi ni Mrs. So review lang po tayo ng konti, no? Pinag-aralan po natin nung nakaraan yung tatlong importanteng termino na lagi natin napapag-usapan o nababanggit pagka pinag-uusapan po yung salita ng Diyos. Una, yung revelation, natatandaan niyo pa po? Okay. Ano po yung revelation? Sino po nakakatanda? Okay, Tagalog. Kapahayagan. Ano po yung kapahayagan? In your own word po. Ano pangalan niyo ulit? Brother Michael. Hindi, wag po. Sabi ng asawa ko yan, call the person by his or her name. Lagi ganun. So, ano po bang, Brother Michael? Ano ang kapahayagan? Ano ang revelation? Ano yung pagkaunawa niyo? Nakalimutan na, ho? Hindi na matandaan. Sino pong makakatanda? Tanda ko lang yung dalawang revelation, special kagad. Ano po? Special. Special, tsaka, okay. So, ang sinasabi po natin, ang revelation, from the word revelation, ito yung tama, yung kapahayagan. Sabihin, ba't namamatay siya? Mahina ba ang battery pagka ganun? Hindi naman. Okay lang, buksan pa. Hindi, okay lang. Sige. Pag sinabi po na God's disclosure of communication of truth, ito po yung yung katotohanan ay present po ulit. Sige. Ayan. God's disclosure of communication of truth that cannot be otherwise discovered. Ito yung sinasabi natin na ang Biblia ay kapahayagan sa atin ng Diyos. Kumbaga siya mismo yung nag-reveal na hindi mo matutuklasan. Ang example po natin, yung bata, halimbawa ikaw nagtago ka, naglalaro kayo ng anak mo, nagtago ka, pagkatapos hinahanap ka ng anak mo, iyak na ng iyak, hindi ka mahanap, then bigla ka lumabas sa pinagtataguan, sabi ng anak mo, I found you! Hindi ka nahanap ng anak mo, nagpakita ka. So, yun po yung revelation. Wala tayong makukuha patungkol sa Diyos. Wala tayong mauunawaan patungkol sa Diyos unless na siya mismo i-reveal niya yung kanyang sarili sa atin. And that's the Bible. Ganun po yung Bible. So, laktawan natin. Ano po yung inspiration? Ang sinabi natin, ang inspiration, ito yung supernatural guidance of the Holy Spirit upon the writers. Yung pagsama ng banal spirito sa mga sumulat. Kaya walang mali. Kasi, sinamahan talaga ng banal spirito yung mga sumulat. So, diniscuss natin yung mga theories of inspiration. Sabi natin, hindi ito yung natural inspiration or intuition theory. Hindi yan. Hindi tayo naniniwala dyan. Hindi tayo naniniwala doon sa mechanical or verbal dictation na parang pinoses. Yung yung mga napoposes na bigla nagsusulat ng kung ano-ano, hindi tayo naniniwala dyan. Pinakita natin yung mga dahilan, bakit anong kahinaan niya, bakit hindi tayo naniniwala dyan. Hindi na natin di-discuss kasi na-discuss na natin, no? Nagre-revealan tayo. Hindi tayo naniniwala sa dynamic or partial inspiration na ang Biblia ay nagiging salita ng Diyos o meron lang portion na salita ng Diyos kasi sinasabi niya may salita ng tao, may salita ng demonyo. As far as the inspiration is concerned, lahat inspired. Tama yun. May salita dyan, Diablo, may salita. Pero dinidiscuss natin yan, kaya inaano natin, lahat, kaya ang pinag-aaralan natin yung prescriptive tsaka descriptive. Hindi naman ibig sabihin na sinabi ng Diablo, gagawin mo. Dahil nasa Bible. Nandun yun para maintindihan mo yung kabuuan. Kaya hindi mo pwedeng putol-putulin. Naintindihan po natin? Pinakita natin yan. Yung inspired concept theory. Yung concept lang ang inspired. Hindi tayo naniniwala dyan. Ang pinaniniwalaan natin ay hindi rin tayo naniniwala sa liberal views, kundi ang biblical views yung verbal plenary na sinasabi natin, yung concept at yung word inspired by God. Lahat. Ang example ko sa inyo yan, yung sabi kong Isaiah chapter 9, for unto us a child is born and a son is given. Parang repetitive lang, no? Parang wala lang. Pero ang totoo, pati yung word, pag in-analyze natin, yung napakaganda nun. Kasi, for unto us, a child is born, yung child, pinanganak. The humanity of Jesus. And a son is given, yung kanyang deity. At hindi pinapanganak ang deity yun. Kasi from eternity to eternity yun. Kaya nga hindi yun literal. Hindi yun, alam mo, hindi naman yun literal.
pagka, ano yun, di ba kaya pinag-usapan natin sa theology natin, sa Christology, pag dinaanan niyo yan, sasabihin niyo sino mataas, ama o anak. Di ba? Kasi anak lang siya. So, hindi naman siya literal na anak. In fact, ang Greek word niyan is, kakalimutan ko, anyway, nakakalimutan ko yung exact Greek word, monogenes. Monogenes. Ang Greek word niyan is monogenes. Sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. The word Son there is monogenes. Ang ibig sabihin ng monogenes ay special place in heart. Same Greek word na ginamit in Hebrews chapter 11, yung sinabing, nang ihandog ni Isaac ang kanya kaisa-isang anak. Anak nang ihandog ni Abraham ang kaisa niyang anak na si Isaac. Totoo bang isa lang si Isaac? Hindi. May anak, may ano yun si Ismael. Pero bakit sinabing kaisa-isa? Kasi ito yung special sa kanya. Ito lang, kaya dineclare a special place in heart. So it is not mean literal. Same word na ginamit, for God so loved the world, hindi siya literal na son. Kundi pinapakita, ito napaka-dear nito sa akin. Napaka-special nito sa akin. Kasi sa kulturang Hudyo, kung meron kayong na pinakamalapit na relasyon, hindi mag-asawa eh. Actually, sa kultura nila, mag-ama. Ganun sa kanila yung relasyon. Ganun ka-special. Sa kultura nila yun, again, cultural yung sinasabi natin. Kaya nung kinakausap niya, pinapakita gaano kamahal talaga ng Diyos ang tao. Okay? So, yun yung pinag-usapan natin. So, pinag-usapan din natin yung illumination. Sorry, pinag-usapan din natin illumination. Ano naman yung illumination? Ito yung pagsama ng Holy Spirit sa mga nagbabasa sa atin, sa kasalukuyan. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, tapos naunawaan mo yung salita ng Diyos, that is illumination. No-illuminate ka, pinapagliwanag ka, naunawaan mo yung inspired revelation ng Diyos sa atin. So, hindi tayo naniniwala doon sa, may revelation sa akin ng Lord from the Bible. Kasi, it is already revealed. So, hindi siya revelation, illumination. Nauunawaan mo what is revealed. Okay? Tama? Kaya walang mga revelation na ganun tayong claim na parang may bago akong kapahayagan. Kasi it is already revealed. Unless na it is personal. Personal revelation yung parang para sa iyo, hindi So, yun. Okay? So, ngayon, tutuloy po natin yung ating pag-aaral. Pupuntahan na po natin yung canon of the scripture. Canon of the scripture. So, yan. How the scripture was formed. Paano ba nga ba nabuo yung Biblia? No. So, may dalawa pong, kung paano ko dinidiscuss sa inyo noong nakaraan, may dalawa pong nature ang salita ng Diyos. Naalala niyo pa? Parang wala talaga. May dalawang nature. Kung paano si Jesus, may dalawa siyang nature. Di ba, sinasabi natin si Jesus, meron siyang divine side, yung kanyang deity, and meron siyang humanity. Ganon din naman ang salita ng Diyos. Meron siyang divine side at meron siyang technical side. Yung divine side niya, yung sinasabi natin, yung Biblia siya, salita siya ng Diyos, nagbabago siya ng buhay. May power to change lives. May timeless principle siya, hindi nagbabago, applicable sa lahat. Sabihin, sa bata, sa matanda, sa lahat ng henerasyon, walang ganung aklat. Okay? Maliban sa Bible, salita siya. So, basahin natin yung kanyang divine side. 2 Peter chapter 1 verse 20, pakibasa nga po. You must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. Prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So makita natin, yung Biblia, nang isulat siya, may patnubay talaga ng Banal na Espiritu. Hindi lang nagmula sa tao. Yung tao sumulat, pero mula sa Diyos. Ito yung sinasabi natin, salita siya ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 16, pakibasa nga po. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things, for prophecy never had its origin in the human will. The prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Yan. So, pakikita natin salita siya ng Diyos. May tanong po ba kayo doon? Marami yan, mga evidences na salita siya ng Diyos. So, hindi ko na po, kailangan ko bang i-discuss pa sa inyo yun?
Yung mga patunay na ito'y salita ng Diyos. Di ba? Yung mga archaeological findings. Marami yan. Yung prophecies fulfilled. Napag-aralan nyo na yun? Na yung sa dami ng in fact kay Jesus alone nakalimutan ko merong 300 plus. Oo, kung ilang prophecies yun na fulfilled. Ang ratio nyon, according sa isang narinig kong mangaral, kay Dr. Peter, bong sa akin ko yata narinig yon, yung Canada, ang laki nun 3 ulit ng Pilipinas, kung di ako nagkakamali, o 4 na ulit ng buong Pilipinas. 4 na ulit yung laki Gano'ng kalaki Pilipinas? 4 na ulit ng Pilipinas. Tabunan mo ng barya. Na 2 feet. 2 feet 2 feet. Barya na 2 feet na laki nun. Magbato ka ngayon ng pera. Ng barya din. Kunin mo uli yun. Mula sa ere. Makukuha mo? Makukuha mo uli yun? Imposible yun. Sa dami, sa laki. Ganon ang, para ma-fulfill mo yung around 300 ba? O ma-fulfill mo yun lahat. Yung probability. Napaka-imposible. Para ma-fulfill mo. Ibig sabihin talagang hindi nagkataon pag may sinabi ka, yung isa, tsamba siguro, 2, 3, pero yung 300, magawa mo lahat, imposible na yun. Unless na talagang, may patnubay ng banal na spirito. Yung mga mathematician, pag kinumpute nyo, imposible yun. Kasi iba yung possible yun. Hanapin mo. Pero yung probability, mahirap yun. Yung probability na napakaliit, pero nangyari lahat. Kasi power siya ng Holy Spirit. Kay Jesus pa lang yun Yung prophecy tungkol kay Jesus yung mga, paano pa yung iba? Kaya nga patunay ito na yung Biblia salita ng Diyos. Bigyan ko pa kayo ng halimbawa bago tayo pumunta. Halimbawa, alam niyo ba yung Biblia, inihula niya, diniklara niya, hindi hinula, diniklara niya na yung mundo'y bilog bago pa ma-discover ni Columbus si Columbus ba naka-discover ng mundo'y bilog? Columbus ko daw nagkakamali. Yung umikot around the world. Sabi niya, kasi ang paniniwala nung araw, ang mundo flat. Pero yung Bible, ang tagal-tagal na, dineclare niya na yan. Isaiah chapter 40 verse 22. Sige nga, pakibasa nga. Isaiah 40 verse 20. Kung di ako nagkakamali, baka mali ako. Mga on the spot to 22 ba? Oo, kung di ako nagkakamali. Ikaw lang may Bible dito. Ay, wala akong wala pala tong... Isaiah 40 verse 22. Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaluklok sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon ang tingin sa tao ay tulad lang ng langit. Sa English. Wala tayong English, no? Wala palang internet. Isaiah 40:22 ba? Sige nga. It is the King James. Sige It is na. he that sitteth upon the circle of Correct. Tama, upon the circle of the earth. Circle So, yun yung sa Tagalog kasi hindi lumabas yung circle Sa English, the Lord sit upon the circle of the earth. Circle daw nung araw, ang paniniwala, yung mundo flat. Di ba? Narinig niya flat. Pero yung Biblia, ang tagal niya na. Before pa mag-expedite si Columbus, bago pa, nakadeklara na. Circle of the earth. Tama pala si Goku. So, yun yung mga sabihin. Di ba? Mga patunay ng Biblia. Alam niyo, bago pa dumating yung mga TV na yan. Yung mga, na yan, alam niyo, meron na yan sa Bible. Yung mga satellites na yan. Alam niyo, nasa Bible na yan. Maniniwala kayo? Revelation chapter 11 verse 9. Kung ako nagkakamali. Again. On the spot. Memory na to. Pag nagka-memory ka pa ko. Tulungan niyo na lang ako. Revelation 11. Wala akong dala kasing 11 11:9 up to Revelation. Yan natin Sige po, pakibasa po ng Maganda yan sa Tagalog. Sa loob ng 3 araw at kalahati, Yan, ang kanilang ang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, Yan. wika at bansa. Yan. Sige, okay na yan. Sabi ganyan, ang context niya may pinatay. Yung 2 saksi. Ngayon, sabi, panonoorin ng
Ano daw? Sino naman manonood? Iba't ibang lahi. Wika. At bansa. Paano yan? Imposible yan nung panahon nila. Paano ito panonoorin ng iba't ibang lahi? Siguro yung lahi pwede pa sa kanila. Pero yung wika, iba na yun talaga. Foreign na yun. Bansa, iba na yun. Imposible yun nung panahon yan. Ngayon, posibleng-posible, nagyegera doon sa Iraq. Pinapanood mo, nagyegera, nagpo-protesta sa US, pinapanood mo. Buong mundo nanonood. Through internet. Through TV. Pero hindi naman binanggit yung TV. Pero yung essence nandun. Hindi lang babanggitin yung TV, syempre. Iba pa yun. Baka sabihin, darating, manonood kayo sa TV. Ano yung TV, ha? Hindi nila maintindihan. Pero yung essence, nandun. Hindi parang na-discover yung term. Hindi talaga sasabihin yun. Hindi pa sasabihin. Kasi wala pang TV. Pero yung essence, naandun. So, yun yung mga patunay ba, mga practices na fulfilled ng salita ng Diyos. Kasi bakit ganun? Kasi Biblia siya. May patnubay siya ng Banal na Espiritu na isulat. Okay? Naintindihan na po natin? Puntahan na natin. May pangalawang nature siya. So, yun yung ganun siya nasulat, ha? Una, sa divine side, may patnubay ng Banal na Espiritu. Pangalawa, yung technical side dyan. Okay, basahin natin. Ito sa Old Testament muna. Nakibasa. Moses went and told the people all the Lord's words and laws. They responded with one voice. Everything the Lord has said, we will do. Moses then wrote down everything the Lord had said. Ayan. Mula dyan, sa panahon pa lang ni Moses, sabi, isinulat, Moses then wrote down everything the Lord had said. Sinulat daw. So, iyan yung umakyat sila sa bundok, ha? Yung umakyat sila sa bundok. So, ito yun. Yung lahat ng sinulat, lahat na sinabi ng Diyos, sinulat ni Moses. So, iyan yung unang pagtatala ng Torah. Okay? Maliwanag po. Sinulat ni Moses. In Deuteronomy chapter 31, verse 24 to 26, ano sabi? Pakibasa nga po, Pastora Grace. After Moses finished writing in a book that the words of this law from beginning to end, he gave this command to the Levites who carried the Ark of the Covenant of the Lord. Take this book of the law and place it beside the Ark of the Covenant of the Lord your God. There it will remain as a witness against you. Okay. Mula doon sa sinulat ni Moses, tinago ngayon. Okay, itinago. Nilagay daw sa Ark of the Covenant. Di ba yan yung natatandaan natin? Inilagay siya sa Ark of the Covenant, itinabi. So, gusto ko maintindihan nyo paano siya nangyari, ha? Una, sinulat ni Moses, pagkasulat, itinabi, pinreserve. Nilagay sa Ark of the Covenant. Tuloy natin. Joshua 24:26. Pakibasa po, Pastor Rudolph. And Joshua recorded these things in the book of the law of God. Then he took a large stone and set it up there under the oak near the holy place of the Lord. Yan. Sumulat din daw si Joshua. Sabi nung namatay na si Moses, may dagdag pa. Sumulat din si Joshua, nag-contribute din si Joshua. Okay po, maliwanag? In 1 Samuel, pakibasa po. Si kapatid, ano bang pangalan niyo po? Yung asawa ni Brother Michael. Hika po. Pakibasa nga po. Samuel explained to the people the rights and duties of kingship. He wrote them down on a scroll and deposited it before the Lord. Then Samuel dismissed the people to go to their own homes. Yan. Si Samuel, sumulat din daw. No? Samuel explained to the people the rights and duties of kingship. Ano nga ba yung duties ng kingship? Sinulat daw. He wrote them down on a scroll and deposited before the Lord. So, may sulat din si Samuel. Okay? Nung una, may sinulat si Moses, itinabi sa Ark of the Covenant. Then, sumulat din si Samuel. Okay? Maliwanag? May mga sulat dyan. Ito pa. Jeremiah 36:2. Pakibasa po. Si ano pangalan po? Mr. Ann. In the 4th year of Jehoiakim, son of Joshua, king of Judah, his word came to Jeremiah from the Lord. Take a scroll and write on it all the word I have spoken to you
concerning Israel, Judah, and all the other nations from the time I began speaking to you in the range of Joshua till now. Okay, inutusan daw ng Lord si Jeremiah. Maliwanag? So, may sulat si Moses, itinabi, then may dinagdag si Joshua, may sinulat si Samuel, now si Jeremiah. Okay, may mga taong sumusulat, ha? And then, ito yung sabi natin. From time, in Daniel chapter 9 verse 2, in the first year of his reign, I, Daniel, understood from the scripture, according to the word of the Lord, given to Jeremiah the prophet, that the desolation of Jerusalem will last 70 years. So, nung sumulat sa Daniel, nakita niya kasi, binabasa nila yung kasulatan. Maliwanag po? Kasi, na-preserve. Nakatabi sa Ark of the Covenant. Kaya nga nung panahon ni Nehemiah, di ba, nagbalikan sila from exile, pinahalukayan dahil matagal silang captives, binalikan, binasa yung kautusan uli. Di ba naiyak sila? Nagkaroon ng revival. Ito yon. Sabihin, saan nakuha? Kasi naka-preserve talaga siya, yung Old Testament. Ganun din, in 2 Kings, makikita natin, pagdating sa Old Testament, wala tayong problema. Okay? Pag pinansin nyo to, ito yun, nung 444 BC or 5th century, the law were recognized as canonical during the time of Ezra and Nehemiah. The law. Mamaya, i-discuss ko yan. Ano yan? No. Around 200 BC, the prophets were recognized. Ano yung prophets? Okay. Para lang maintindihan nyo, ha? And then, around 100 BC, the writings were received authorization. Ano yan? Ano ba yung pinagsasabi mong the law, the prophets, and the writings? Okay. Ito po kasi yan. Sa Hebrew Bible, alam niyo ba sa Hebrew Bible, hindi naman 36 o 39, ilan buksan yung Old Testament? Ha? Ilan ho? Sa Old Testament. Ilan ho sa Old Testament? Parang patanong 39 ho. Ilan ho? Ilan? 66 66 books. Ilan sa Old Testament? 39. Sa Hebrew Bible, 24 lang siya. Okay? Sa Hebrew Bible, 24 lang siya. Ang division niya, ito. Pag sinabing law, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yan yung law na tinatawag, o yung Torah na tinatawag. Yan yung sulat ni Moses. Okay po? Maliwanag po? Yung pangalawa, yung prophets, ayan yung yung Joshua, Judges, tapos yung Samuel, 1 2 Samuel, 1 2 King, isang book lang yan. Aswan lang yan. Kahit nga yung kahit nga yung Torah, yung 5, the 5, isang book lang yan. Hindi yan magkakahiwalay, isa lang yan. Ang tawag lang dyan, Torah. Isa lang yun. Isang book lang yun. Ito, yung magkakasama, Isaiah, Jeremiah, yan. That's the 12. Isa lang din yan. Yung minor prophets. Nasasakyan niyo po. Isa lang yan. Isang book lang yan. And then, ito, writings, yung Job, Psalms, Proverbs, yan yung Ketuvim, tsaka Nevi'im. Ang tawag dyan, Tanakh. Yung buong Old Testament sa Hebrew Bible, ang tawag dyan, Tanakh. So, 24 lang. Kasi magkakasama na yan, magkakasama na. Naiintindihan niyo? Kaya nung sabihin ni Jesus in Luke 24:44, He said to them, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me." The law, Moses, yung Torah. Babalikan natin. Ayun yun. Yung Torah, yung buong yun. The prophets, ito yun. Nevi'im yun, Nevi'im. So ito yung pinapatungkulan niya, yung prophets, yung lahat yan. And the Psalms, ano yun? Ketuvim yun. Nakandito yun. So buong scriptures ang tinutukoy ni Jesus. Naintindihan niyo po? Parang nakatingin lang kayo sa akin, ano? So nung buong scripture ng Old Testament. Buong ng Old Testament. Wala pang Correct. New Testament na panahon. Wala pang New Testament ng panahon na yon. Maliwanag po?
So, nung sinasabi ni Jesus, ito yun, referring to the Old Testament. At yung sinabi sa sulat ng mga kasulatan ni Moses, ng mga propeta, not just the yung entire scripture ang tinutukoy niya in the Psalms. Maliwanag po? May tanong? Yung Psalms, kaya yung Psalms, hindi lang yung book of... Yun yung in general yun eh. In general. So punta tayo. Paano siya after nyan? Punta tayo sa canon. Paano ba siya nabuo? Yung Old Testament, sige, merong Torah, merong Ketuvim, Nevim, ang hihirap ng mga Ayan, Ketuvim, Nevim, ayan. May Torah. Paano siya nabuo? May tinatawag kasing canon of the scripture. Ano po yung canon? Pakibasa nga po. Sino po-volunteer? Canon comes from the Greek word canon, meaning a reed or rod, a measuring rod, rule or standard. Therefore, the canon of the Bible consists of those books worthy to be included in the scripture. Yan. Ang ibig sabihin ng canon ay measuring rod. Standard. Ito yun. Yung sabihin, sinukat. Di ba merong standard yun? Ito, sa ano to? Bagsak. Di ba? Ito yung canon. Sinukat siya. So pag pinag-aralan natin yung canon of the Old Testament, wala naman tayong problema. Masyado, no? Compiled by Ezra and the Great Synagogue in 5th century BC. Nung binasa niya, di ba pinahalukay? During the time of Nehemiah, nung bumalik sila, iniipon na kasi nga nagkalat eh. Nabihag sila kung saan-saan. Pero intact naman yung karamihan, nasa Ark of the Covenant. Pero may mga sulat, pinaipon na yan. So yun, nung iniipon na nila, kasi nga sa scroll pa yan nakasulat, tatandaan natin, hindi naman yan yung kagaya ng libro ngayon, sa scroll yan nakasulat, inipon. Nung inipon yan, tanak. Bible na ano na to, Old Testament na to, naging Old Testament na siya. Na siya, napagsama-sama na siya. Maliwanag po? During panahon niya ni Nehemiah, no? 5th century. At nung panahon na ni Jesus, kino-quote niya na, yung binasa natin, kino-quote niya na bakit buo na yung Old Testament. Maliwanag po yun. Hindi na siya sabog-sabog. Naipon na siya. Compiled na siya. Nung panahon ni Jesus. Kaya nga nagko-quote na si Jesus. Di ba, nung panahon ni Jesus, pumupunta siya sa mga sinagoga, tapos babasahin yung kautusan, ibig sabihin, ayos na siya. Binubuksan nila yung scroll, di ba may box na yun? Napapanood natin yun, di ba? Sabi, nakaayos na siya. Nakaayos na siya nung panahon na yun. Doon, nasa scroll pa siya, pero intact na siya. Okay. The Old Testament also accepted and confirmed by the Council of Jamia in 90 AD. Sabi, pinatunayan to ng Council of ni Jamia in 90 AD. And even si Flavius Josephus, a secular historian of antiquity, had alluded the Old Testament in his writings. Nandito nga yun, hindi ko nababasahin. Yung si Josephus, secular historian yan, hindi Christian yan. Sabihin, by history, pinapatunayan yung Biblia salita ng Diyos. Kino-quote niya yung Old Testament. Okay po, malinaw po? Malinaw po ba yun? Okay. Ngayon, natapos kasi yan, na-compile dyan, na-compile na, no? Nagkaroon ngayon ng problema. May mga libro na gustong mapabilang sa Bible. Ang tawag doon, yung Apocrypha. Ito yung tanong ni Brother Michael nung nakaraan, no? Ito yung bakit ngayon may mga libro na sa ibang pananampalataya, mas marami yung sa kanila kaysa sa atin. Ang tawag doon, Apocryphal books. Okay, pag-aralan natin, ano nga ba yung Apocryphal books? Dalawa yan, merong Apocrypha sa New Testament, merong Apocrypha sa Old Testament. Sa Old Testament muna tayo. Apocryphal books usually refers to the 14 books which was been added to the Old Testament and had to be part of the sacred canon, particularly the Roman Catholic Church. Sila talaga yung nagpupush niya, no? The word Apocrypha literally means hidden or concealed.
Tago ba? Naiintindihan po natin, ano? So, yun. The word the Septuagint or LXX, the translation of the Old Testament to Greek, made 280 BC and 180 BC, contained the apocryphal books. Nung unang nung unang tinranslate yan sa Latin na Vulgata, yung LXX na di ba tinranslate sa Latin? Dati nga, di ba, yung mga Bible binibiga sa Latin, yung mga agimat. Di ba, yung makikita mo, Latin. Naglalatin. Akala nila ganun. Kasi siguro nga, doon nila nakakuha yun. Pero wala sa Bible, nasa Apocrypha. Kasi tingnan mo nung panahon na yan, in-include yan ni Jerome. Isa sa mga naunang para mga gano'n, basta may mga mga leaders, basta mga unang leaders. And then the reformers. Yung reformers, sila Martin Luther, ang familiar na reformer si Martin Luther, yung 95 thesis niya, di ba? Inano yan? Hindi pwede yan. Tinuligsan nila kaya nung panahon na yan ang gulo, yung nagkaroon ng church reformation. Di ba, yun yung panahon na pinapatalsik. Kasi nga, tutol dyan, sila Martin Luther. Hindi lang naman nag-iisa si Martin Luther kasi sinasabi niya, hindi pwede. Porque ikaw, mayaman ka, pag may kasalanan ka, magbibigay ka sa church. May ganun doctrine yun eh. Mawawala yung kasalanan mo pag nag-donate ka sa church. Sayang, kung sana dito sa Christ-centered binigay. Di ba? Ano ho? Donate siya. Eh di sana. Makasalanan pa rin siya. Ang mga nanonood. Yayaman. Simulan na natin bukas. Kaya maraming nung panahon na yun, malalaki mga katedral kasi talagang donation. Donation yun talaga, nasa doctrines nila yun. Ay, may yaman pa yung makasalanan. Oo, matindi. Kaya nga uso yung, dyan na uso yung, yung gagawa ng kasalanan tapos magdodonate sa simbahan na nawawala yung kasalanan nila. May doctrine yan, na-search ko yan dati, yung dati tinuro ko to nandun, nawala yung mga files ko eh. May doctrine talaga silang ganyan. May tawag doon sa doctrine na yon. Nasa doctrine na talaga yan nung panahon na yon. Indulgence of the... Basta may search nyo, masasearch nyo, indulgence. Grabe yun. And hindi pabor sila dyan, hindi pabor sila Martin Luther, hindi pwede yan, nagkakagulo sila. Bakit? Tinututulan nila kasi nga, hindi naman kasama talaga sa original Bible yung 24 books, yung Tanakh. Hindi pwede. Hindi pwede. Una, hindi siya kasama. Pangalawa, against siya sa doctrines. Biruin mo ba naman dyan, prayer for the dead. Patay na. Pwede pa mapunta sa langit kahit makasalanan. Pray lang. Kaya yun yung yung naniniwala yung purgatorio. Diyan magagaling yun. Wala sa Bible, nasa Apocrypha. Sige. Makasalanan ka. Tapos may magpe-pray. Pagpe-pray ka lang, unti-unti. Pag may nag-pray sa'yo, aakyat ka. O pray ka uli, aakyat ka. Lugi dyan na mahihirap. Ayoko niyan eh. Kasi sa mahihirap, pag namatay ka na, busy mga aalalahanin ka na, paminsan-minsan ka nga lang maalala eh. Pero sa mayayaman, 40 days. May padasal yan. Pera. Pupunta pa sa pare, padasal. Ay may lugi ka kung may pera yung isa, kahit walang pakialam sa masama, bayad lang ng bayad dahil may magdadasal, aakit na langit. Dahil sa prayer. Kaya tinututulan na hindi pwede yan. Hindi pwede yung prayer for the dead na sabihin natin, ganito, ganyan. Hindi pwede yun. Meron pa dyan, intercession of the saints. Tatawag ka hindi sa Diyos. Sa mga santo. Aba, matindi yan Di ba nga si Peter? Sabi niya, natatandaan niyo si Paul, tsaka si wag mo akong luhuran, sabi ganyan. Hindi, parehas mo kong makasalanan. Sabi ni Paul nung may lumapit sa kanya, di ba? Sa Acts. Hindi pwede. Pero sa mga libro ng Apocrypha, meron yan. Kaya nilaglag yan ng Old Testament canonization. Hindi pwedeng isama itong mga books na to. Kasi, una, hindi naman siya kasama sa original Bible
Pangalawa, hindi consistent yung kanyang mga doctrines sa tama, sa paniniwala natin. So hindi pwede. Hindi nila sinama. So maliwanag po. Ano po ba yung mga aklat na yan? Ayan. Yung Esdras, Tobit, Judith, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, o Sirach, Baruch, Letter to Jeremiah, Prayer of Azariah, Susana, Bel and the Dragon, Prayer of Manasseh, Maccabees 1 and 2. Ayan. Sa mga RC, alam niyo RC? Yun, sa mga ibang pananampalataya, Roman Catholic, di ba may mga ganyan yung kanilang Bible? Tayo, hindi natin tinatanggap yan. Okay po, maliwanag? Tsaka yung history, wala sila doon sa, halimbawa may mga sinabing place, hindi na nakikita yung mga place na yun. Correct. Kaya hindi talaga pumasa. Tapos pangatlo pa pala yun, historical evidence, hindi sila kasi sa Bible, alam mo may mga tanong nga sa Bible ito, sabi nila, si King hindi nag-e-exist. Herod ba yung sinasabi nila? Sino ba yung nabaliw? Sino ba yung nabaliw na Nebuchadnezzar yata? Sabi ganyan, walang ganyan sa history. Hindi totoo yung Bible nyo. Sabi niya, hindi totoo yan kasi sa history namin, walang ganyang king na nag-exist. Sabi ng Bible, may ganun, di ganun. Nilalabanan nila. Later on, na-discover nila nung mga, mga bago na, panoorin nyo, minsan nanonood kasi ako ng mga, discovery. Napatunayan nila may ganong king na nag-exist. Tinago nila, binilit nila, kasi nga nabaliw, pangit sa nila. Pero nung naghukay, napatunayan nila, may hari na nag-exist na ganon. So, napapatunayan yung Biblia totoo. Yung mga sinasabing na lugar, napapatunayan ito pala yun. Diba? Sabihin, ito talaga, sa kanya walang ganon. Walang ganon. Yung dragon. Dati sinusubukan kong basahin yan eh. Dati, ako niya, bili talaga ako ng Bible na ganyan. Sinusubukan basahin nga lang. Hindi ko na rin natuloy. Sabi ko, babasahin ko na lang yung Bible kaysa... dati, kahit Book of Mormons, meron ako nun. Tsaka yung ibang Quran, sinusubukan ko dati basa-basahin yung mga ganun. Kaya hindi ko na rin na mahirap na mahirap magbasa. May mga ganun-ganun ako eh. Anyway, sige po. Pero Pastor, meron akong narinig na isang bishop. Ang parang pagkakaalala ko sa mga translate ng Magandang Balita Biblia. Parang simple lang yung pagkaka-explain nila. Kaya daw hindi sinama yan yung canonization niya. Dahil daw yun po ay istorya ng iba't ibang buhay ng tao na unang kinalaman sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya daw talagang yung sinama yan. Hindi, yun po, general answer yun. Kumbaga, yun yung general. Ngayon, pinapakita kasi yung mga specific details ng So yun, ang pinaka-major niyan, sabi niya, hindi naman talaga yung kasama sa Bible. Kasi na-establish na nga na-compile na nga Di ba? Kaya pinapakita ko sa inyo, yung progress. Na-compile na nila, ito yun. Bakit mo sasama to? Kumbaga, tapos nung panahon ni Jesus na okay na siya, bakit mo sasama to? So, medyo may tanong na doon, hindi pwede. Tapos tingnan natin evidence niyan. Sa Old Testament to inconsistent siya rito kasi established na to eh. So, pag may binangga siya rito, yung pagtawag sa mga patay, di ba sa Old Testament, sabi, huwag kayong tatawag. Kunyari, inano nila dito, okay, bumabangga siya, ito established to, hindi to pwede. Ito hindi mo na mako-question eh. Kasi nga, established tong Old Testament. Contradicting. Kaya nilaglag nila. So, hindi pwede. So, yun po yun. Yung apocryphal books, Yan. Punta tayo sa New Testament canon. New Testament naman tayo. So, kanina, pinag-aralan natin yung Old Testament canon. Yung New Testament naman. So, paano ba nabuo yung New Testament? Sa New Testament naman, in Luke chapter 1, verse 1 to 3, pabasa nga po. Just they were handed down to us by those who, from the stars, were eyewitnesses and servants of the word.
With this in mind, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, I too decided to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, so that you may know the certainty of the things you have been. Ayan. Sinulat ni Luke, nag-investigate si Luke. Ngayon gusto niya sumulat ng version na mas maayos. No? So yan, sumulat si Luke. Si Paul, sumulat din. Paul, kaya ganyan yan. Alam niyo ba, letters kasi yan. Para maintindihan niyo letters po yan. Paano kasi yung sumulat ng letters? Nasulat? Dear. Ayan, tama. Dear, tapos sa dulo, nagmamahal. Pag business letter, paano kayo sumusulat? Sumusulat pa kayong business letter? Hi lang ako. Hindi, yung formal letter. Kunyari, Pastor Gabriel Bagtas, Senior Pastor, Christ-Centered, tapos yung, Dear Sir, di ba? Mag-ganon, di ba? Sa kanila, yung style of writing, magkaiba yun yung salutation. Sa kanila, yung style of writing nila, ganyan, nauuna yung pangalan na sumulat. Ganyan, yung style of writings nila, ganyan. Kaya ganyan yan. Sabihin, letter yan, letter. Ganyan ang style of writings nung araw. Sa panahon nila, nauna. Sabi niya, Paul, Silas, and Timothy. Sinong sumulat? Di ba sa akin, sa dulo na yan? Sa kanila, ganyan yan. Sabi niya, sino sinulatan? To the Church of Thessalonians. Ganon ang style of writings. Kaya pansinin nyo, hindi yan nag-iisa. Kaya lang, hindi na ako nakakot. Pumunta tayo sa iba. To the Church of Corinth. Di ba yung ganyan? Sabi, nauna yung sinusumulat. Ganyan yun. Yung style na yan. Letter kasi yan. So, naintindihan mo natin. So, sinulat yan. Sinulat. So, ganyan po yun. Ganyan po yun. Okay po? May tanong po kayo? So, kanina, pinapakita natin. Ang baseline natin, kasama ng Holy Spirit dyan, Tapos, sumulat yung mga tao. So, may pagsulat yung mga tao. Sinulat niya yan, yung una, investigation, si Luke, tapos personal letter, pastoral letter, letter to the church. Pero may pagsama doon yung banal na spirito. Okay? Tsaka siguro yung eyewitness, yung Oo. Hindi siya second hand. Oo. Hindi nakalagay doon yung mga eyewitness Tama. na nakasaksi sa mga pangyayari. Tama. Hindi siya balita ng ibang tao. Oo. Iyon, mamaya, i-discuss natin na sa sino yung sumulat, gaano ka-importante, kung di, malapit ba ko sa mga apostolicity. So, yun. So, malinaw po? Okay. Puntahan natin. Si John. In John chapter 21, verse 25. Jesus said, and Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world will not have room for the books that will be written. Si John, nung sinusulat niya, nakita mo, sumulat siya, wala pala dyan, so that you may believe. Yun Hindi ko pala nalagay dyan, so that you may believe. Because naniniwala ako sa Tagalog, naniniwala ako sapat na itong mga manaisulat ko upang maniwala kayo na si Jesus ang Kristo. So that you may believe. Okay po? Malinaw? So, mga sulat talaga yan, mga sulat. So, hindi yan yung parang pinoses na gano'n. Hindi, sulat talaga. Pinapakita ko sa inyo. Paano ngayon nabuo ang New Testament? Ito, maganda. New Testament. Nung una po, establish niya yung Old Testament. Okay, maliwanag yun, no? Establish niya yung Old Testament. Nung time na yun, kasi si Jesus, tapos ang sumunod na mga apostol, ang sumunod sa mga apostol, church fathers ang tawag. Okay, para po malinaw, si Jesus, yung 12 apostles, nung nawala si Jesus, ang sumunod yung 12 apostles, 12 pa rin kasi may pinalitan yun Hindi 11 yun, 12 pa rin yun kasi may pinalitan. No, yung namatay si Judas, may pumalit, di ba? Nag-cast lang. Sino bang pumalit ng pastor? Nakalimutan ko na O basta may pumalit. Nag-cast pa sila doon. Yung 12 apostles, yung sumunod doon, pag nung namatay yun, ang tawag church fathers. Sabi nyo nga po, church fathers.
O yun. Yun ang sumunod doon na nag-lead sa church, mga church fathers. Sila Origen, sino pa yung mga kailangan? Basta ano yun, marami yun, ano? Ano yun, ang tawag doon church fathers. So, ang kanilang basis ng pananampalataya nila, yung early Old Testament, kasi malinaw na yung established na yun eh. Yung teachings ni Jesus, yung mga first-hand witness, yung mga apostol. And then, yung apostles' teachings. Kaya in Acts chapter 2, they devoted themselves to the apostles' teachings. Ano ba yung tinuro ng mga apostol? Napaka-importante kasi ito yung kasama ni Jesus eh. Hindi naman nila napakinggan si Jesus. So, kanino sila mag-ano? Sa mga apostol. Ngayon, nung nawala na yung mga apostol, sino yung mga sumunod na tinuruan ng mga apostol? Yun yung nag-ano. Ito yung turo nila. Ito yung turo nila. Malinaw po? And then, nung panahon po ni Pablo, di ba maraming sinulat si Pablo? In fact, wala tayong internet, di ko kasi natapos siya eh. Sabi ni Pablo, ipabasa niyo to sa mga churches. I urge you, sa pangalan ng Panginoon, inuutusan ko kayo, ipabasa niyo to sa lahat ng mga mananampalataya. So pagsulat niya sa Thessalonica, hindi lang isa sa Thessalonica, pinapabasa pa yun. Pinapabasa pa yun sa ibang church. Kaya nagpapalitan ng mga sulat. Ngayon, dahil gano'n nagpapalitan ng mga sulat, make sure, kumokopya na sila. Okay? Naintindihan natin? Kinokopya na nila yan. From writings, ikaw marunong ka mag-Greek, kopyahin mo yung sulat ni Pablo. Ang tawag na dyan, manuscript. Okay? Ang ibig sabihin ng manuscript, kopya, kasi ito yung original, autographs ang tawag doon. Yung sulat mismo ng mga apostol nila, ang tawag doon, autographs. Pag kinopya na, ang tawag dyan, manuscript. Okay po? Malinaw po yun? Eh, yung mga nahukay na manuscript, yun. Yung mga kopya. So, kinokopya nila yan. So, nung kinokopya na nila yan, yun yung nangyayari. Namatay na yung mga church fathers. Tapos, yung mga sumunod na generation, dahil nagkalat na nga, dahil scattered nga eh, may mga nasa iba-iba, nagkaroon ngayon ng proposal na sinupin na yung New Testament. Kung paano yung Old Testament, buo na, nagpo-propose sila na sinupin na yung New Testament. Ano pa talaga? Okay, yun yung nangyayari. Dagdagan pa, nung namatay na yung mga church fathers, ang dami ng heresy. Rampant na yung mga maling katuruan. Example, Gnosticism. Alam niyo yung Gnosticism? Diniscuss ko nung nakaraan, sabing, ang Gnosticism, itinuturo yung laman ay masama, ang mabuti ay spirito. Yung spirito, walang kinalaman sa laman, at yung laman, walang kinalaman sa spirito. Kasi nga, mabuti ang spirito, masama ang laman, hindi pwede magsama. So, isa doon, dinideny nila yung incarnation of Christ. Hindi totoo si Jesus kasi masama ang laman. Paano mabuti ang Diyos tapos pupunta sa laman? Hindi po pwede yun. Na naging tao si Jesus. Kaya, pag pinasin mo si John, we have heard, we have seen, we have touched. Kasi pinapatunayan niya, naging tao si Jesus. So, maintindihan mo yung mga sinasabi niya, binabalikan niya yung Gnosticism. Mali kayo. So, yun yung mga turo. Ang dami na, rampant na yung mga turo kung ano-ano na nangyayari. So, gusto nilang ipunin. Sumunod. Noong 302 to 305 BC, si Emperor Diocletian, pinasunog niya yung Bible. Sunugin lahat ng Bible. Di ba yung time na yan? Nung Roman Empire? In fact, pag sinusunog yung tao kasama ng Bible. Pag nahulihan ka ng Bible, susunugin eh. So, pinapasunog lahat. Kaya sila, yung ibang early Christians, ano ba yung ang dami nito? Kailangan maipunan natin, ma-save natin. So, meron silang need na talagang sinupin na yung Testament. Una, rampant na yung heresy. Pangalawa, kinakailangang sinupin kasi nga, sabihin,
meron ng kailangan ma-preserve. O ubusin. Di ba may mga copies na, no? Sinusunog. Kailangan ma-preserve dati. Sa dami niyan. Sa dami na ng mga nag-claim na sumulat. Sumunod, nung panahon ni Constantine, di ba naging Christian na yung Roman Empire? Inutos ni Constantine na maging Kristiyano na yung lahat. So dapat, may rule of conduct na sila. Kailangan may standard of faith na sila. Ito yung Bible. O paano tayo? Hindi pa, kaya na puwersa silang ipunin to. Okay. O sige, ayusin na natin lahat ng New Testament. Ano ba yung isasama natin at hindi? Malinaw po? Ngayon, anong criteria ang ginamit nila? Ayan. Ang criteria nila, yung tinatawag na una, apostolosity. Sino ba yung sumulat? Sino ba sumulat niyan? Apostol ba yan? Kasi dami na, alam niyo, marami ring apocryphal books sa New Testament. Marami rin nagkiklaim na mga ito, sama niyo sa Biblia. Ang dami. So sabi niya, sino ba yung sumulat? Ang unang kinoconsider, sinasabi niya pa sa gabi, sino ba yung sumulat? Apostol ba yan o malapit ba yan sa apostol? Yung tinatanggap ba yan ng church? Yung universality? Yung character ng book? Ano ba yan? Hindi niya ba binabangga yung Old Testament? Kasi established na ang Old Testament eh. So wala ba siyang katuroang binabangga sa Old Testament? Ano yung evidence of inspiration niya? Nagbabago ba yan ng buhay? Meron ba yung pinapakita na nagpapalakas yan ba ng pananampalataya? Evidence of inspiration. So yun yung mga naging criteria nila. At nung 4th century na, yung 27 books of the New Testament naayos na, na-canonize na. Di ba, ang sabi natin, ang canon, measuring rod, nasala na nila. Ano yung hindi sasama? Ano yung sasama? Nung 4th century BC. At the Third Council of Carthage in 397 AD settled the final form of the New Testament canon. Nabuo na yung Bible. Okay po, malinaw? So, ganyan po nabuo yung Bible. From Old Testament to the New Testament, na-compile na po siya. Okay po. May tanong po kayo. Next week, pag-aaralan naman natin yung ano ba yung mga translations, yung major, yung literal, dynamic equivalent, tsaka yung pre. Bakit may iba-ibang translation sa Bible? Tapos, bakit ganito? Ganito, no? Pag-aaralan natin, yun na yung magiging huli natin. Tapos, magre-review na lang tayo ng konti sa rules of interpretation. Then, tapusin na natin yung hermeneutics natin. Review na lang. Ang pinaka-huli natin, babalikan na lang natin. Sana yung mga nasa online, makakasama namin kayo. Para gusto ko kasi maintindihan kung natuto talaga kayo. Hindi ko kasi alam kung habang nakikinig kayo, baka mamaya nagluluto kayo o ano. So, hindi rin yung isip din natin, yung focus. So, gusto ko po talaga naintindihan natin yung ating mga pinag-aralan. So, sana po makakasama namin kayo and then we will discuss. Pag-usapan natin, ano ba talaga? Gusto ko kasi maintindihan na sana natuto tayo dito sa bagay na to. Wala naman po. Ang gusto ko lang sana yung sinasabi kong magawa ng New Testament survey kasi napakalaki nun para maunawaan natin yung Bible. Actually, pwede nyo naman basahin yun eh. Kaya lang, ang gusto nga sana, mapuwersa rin kayo. Kasi, anong assurance natin na hindi talaga. Kaya, ang gusto ko sana, maisulat. Kasi pag sinulat mo, mabasa mo. Okay? O, wag na lang. Bahala na kayo ang Diyos. Ang gusto ko na lang talaga, malaking tulong po sa atin kung maintindihan natin yung mga backgrounds. Tulad nito, halimbawa, ito, New Testament kan. Bakit ko kasi naintindihan ko paano naisulat yung backgrounds. No? So, ganun din naman. Mas ma-appreciate mo, hindi mo lang sasabihin, ito, salita to ng Diyos. Patunayan mo. Ganun, may mga details. Ganun din naman, pag naintindihan natin yung mga background, maintindihan natin, kaya pala sinabi to ni Pablo, kaya pala sinabi to ni John. Kasi ito pala yung nangyayari. Okay, tulad nun, sabi ko sa inyo, bakit ganun ang atake ni John sa 1 John? We have this is Christ, we have heard, we have seen, we have touched. Kasi pala may nangyayari nun na heresy, yung Gnosticism. Hindi naman sinabi sa 1 John. Makikita mo yun sa background. So, importante. Lalo na yung sa mga magtuturo, maganda maintindihan natin yung ano ba yung nangyayari.
Sa background. Okay po, meron po kayong tanong? Bago na natin tapusin tong... Sige po, Pastor. Naalala ko si Cliff, yung magaling na nag-discuss sa university. Sabi niya, bakit ako maniniwala sa New Testament and Old Testament compare sa mga Islam, sa mga Buddhist? Sabi niya, doon sa Islam pala, na-create lang ito, 500 years after Jesus yata. So, kanino ako maniniwala? Doon sa mga eyewitness na nagsabing, eto si Jesus, nakita ko, nakasama ko, o doon sa pagkatapos nun, sasabihin niya, na sumulat sila ng panibagong libro, yun nga, yung Book of Islam, na ang tagal-tagal pa bago dumating si Jesus. Pagkatapos nung namatay si Jesus. So, ibig sabihin, sabi niya, ina-analyze ko to, pinag-aralan ko to, at ngayon, mas malaki yung pananampalataya ko na yun nga, yung 27 books and then 39 books, mas reliable kaysa doon sa sinasabi ng ibang mga religion na sumulat naman din ng ibang libro. So sa atin kasi yung sila, pero ngayon, kailangan din natin makita na yung, anong tawag doon sa Islam na book? Quran. Na yung Quran, naisulat, ilang daang taon na noong namatay si Jesus. Kumbaga, kanino ka ngayon maniniwala? Sa eyewitness o doon sa third generation, fourth generation, bago na isulat yun? Tsaka maganda nga, ako talaga, sino ba nagsabi nun? I will defend a lion than the Bible. Sabi niya, may ganun nakalimutan ko nagsabi niya, mas gusto kong depensahan ang leon kaysa sa Bible. Kasi, ang Bible, hindi mo kailangan depensahan. Banggain mo yan. Mapapatunayan mo. Mas gusto ko nga, banggain yung Bible. Alam niyo, merong pag nanonood kayo sa mga YouTube, merong sabi niya, hindi totoo yung Bible. Dito po yung Bible. Ganyan. Sa kakaaral niya, gusto niyang patunayan ni DJ, di salta ng Diyos. Napunta siya, naging Kristiyano siya kasi sabi niya, totoo to. Ganun talaga. Mahanap siya ng butas para patunayan na hindi daw totoo. Pero later on, napatunayan niya. Naging Kristiyano siya. Siya mismo naging, ganun talaga. Kaya ma-appreciate nyo, ma-appreciate. Tsaka ito, bibigyan ko yung pinag-aaralan natin. Kaya pinapaano ko talaga sa inyo, alamin yung mga background, mga Hindi naman lahat kasi maano natin sa Kasi nga, una, hindi tayo ang original recipient. Halimbawa, yung Thessalonians, may sarili yan nangyayari sa kanila, may culture yan na hindi natin kultura. Kaya pag may sinabi sa kanila, naintindihan nila. Tayo ba naintindihan hindi natin kultura? Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito, binabasa ko yung book ni Josh McDowell, yung Resurrection Factor. Para sa, Alam niyo ba, nakalimutan ko na naman yung term. Nagiging malilimutin na ako. Di ba 3 days and 3 nights? Yung 3 days and 3 nights. Pag kinumpit mo yun, hindi yun totoo. Bakit? Kailan namatay? Halimbawa, Friday ng 3. Friday. The Saturday ng 3. Madaling araw daw ng linggo, nabuhay na. O di walang 3 days? Hindi 24 hours. Dapat 72 hours. Hindi raw totoo. Yung 3 days and 2 nights. Di ba sabi, Friday ng hapon, di isang gabi yun. Saturday. O tapos, nabuhay na ng linggo. Di dalawang gabi lang. Di ba? Parang gano'n, May sagot doon. Cultural. Ang culture, nakalimutan ko yung term, a part of it is the whole of it. Yun yung unang rules. Sa kultura nila, a part of it is the whole of it. Pag portion ng isang, tapos kailang nagsisimula, gabi. Hindi araw. Sa atin nagsisimula, ang araw natin, umaga hanggang gabi. Sa kanila, gabi hanggang umaga. Kasi kailan ba, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, una ang dilim kaysa liwanag. Nauna ang dilim kaysa liwanag. Sabi na, let there be light. Tapos di ba gabi muna, tapos yun ang unang araw. Gabi muna bago naging araw. Kaya, tapos meron silang rules na a part of it is the portion of it. Kaya, nung gabi na yon, isang araw na yon. So, yung, isang araw, kaya 3 days and 3 nights. Maintindihan ba na? Hindi. Culture nila yun. Sila naiintindihan nila, kaya wala silang question. Tayo, nakikibasa, hindi totoo yan, kasi hindi natin culture. Kaya yung Shabbat sa kanila, biyernes pa lang ng yun. Hindi na sila gumagalaw. Hindi sila naglilipid, biyernes pa lang. Ganda yun.
Wala nang gala. Wala nang galawan, no? Bawal sila magpugas ng plato. Magpatay nga ng switch. Yung katulong nila pinagpapapatay. Oo. Kakain lang sila. Pagkatapos talagang pahinga, wala silang gagawin. Ang hirap na, ano? Bawal. Maganda nun, ano? Bawal din pumundot ng elevator. Kunyari, sa 100 floor ka, eh, bawal maglakad. Okay, wala ka na. Hindi ka nagagalaw. Sarap. Hindi ka nagagalaw talaga. Hindi pahinga yun eh. Pero yung Parang katulong nila, mahihirapan ka dun kasi. Hindi naman sila, rule nila yun. Oo. Cultural. May, yun yung inaano natin na may... Yung gatas ng kalabaw. Baka, tsaka yung karne ng baka. Ay, yung sopa sa kanila hindi kinakain. Bakit? Kasi bawal pagsamahin yung gatas ng nanay tsaka yung karne. So bawal yun. Parang parang discriminate. Binaboy mo yung pagkain. Ganun ba? Manok mo yung sopas. Eh, may gatas ang manok. Giniling. Ikaw siya pa diba? Giniling. Ang nakakadede yung ano. Di ba yung ano? Naka-video ka, naka-video. May gatas ang manok. Kaya lagi nasa kilikili yan, di ba? Hello, Kitty. Sige po, may tanong po kayo? Wala na? Sige, kung wala na. Ano? Sinusuguan yung manok. Ay, sisid. Sige. So, sana po naging maliwanag sa inyo yung canon of the scripture. Paano nabuo ang New Testament at Old Testament. Sige po, Pastor. Pray muna tayo. Lord, we thank you, Lord God, for this evening, Lord. Salamat po sa simpleng usapan, Lord God, na unawaan namin paano po nabuo ang salita mo, Lord God. Old Testament and New Testament. Lord, we pray na tulungan mo kami ma-appreciate to. In application, Lord God, hindi lang namin ito narinig, kundi pahalagahan namin, basahin namin, Lord God, pagbulay-bulayan namin dahil salita mo to. At Lord God, nag-exist to, Lord, sa maraming kondisyon, marami ang tumaligsa, marami ang nagnais mawala, sunugin, hindi mag-exist, Lord God. Pinatunayan mo na ito'y salita mo, Lord God. Yes. Lord, help us, Lord God, to appreciate it by reading it day and night and to meditate it, O Lord. We thank you and we glorify you in Jesus' name. Amen. God bless you po.